Manalangin po muna tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po nagpupuri. Nagpapasalamat po kami malapang sa gintong pagkakataon muli na pinagkalubos sa amin. Salamat po sa mga minamahal na mga kapatiran, malapang na nakasama po namin. Nagpapahalaga ng kaligtasan, nagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos, na hindi mo kami kinalilimutan. Sa tuwing kami po ay may pananambahan, lagi kang nasa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Minsan pa pagpalain mo po yung mga salita, dakilang Diyos, patuloy po kayo mangusap sa bawat isa amin, mahal na Panginoon. Ipaunawa mo sa amin yung mga salita. Ito po yung maging gabay namin sa araw-araw namin pamumuhay habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, kayo po maglagay mga salita mo sa aking bibig. Sa ganang akin, wala po akong magagawa at aking sinasaway ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos. Habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa Psalms 112 verse 6 at Proverbs 10 verse 7. Nais ko muna, maminamahal, na magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, karangalan sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po tayo, maminamahal, ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, ganyan din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved Almeida family, beloved children, maminamahal, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin dito sa Olongapo City, mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, na sa iba't ibang panig ng ating mundo, maminamahal, magandang hapon po. At tayo po ay nagpapaabot din po ng pagbibigay, maminamahal, ng pagbati. Ating pong maminamahal, inaalala ang ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved Assistant Pastor. Bukas pa po ang kaarawan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Patuloy po nating inaalala, maminamahal, ang kaarawan, pagsilang ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly buksan po natin ang dalawang pambungad na talata. Psalms 112 verse 6 at Proverbs 10 verse 7. Dito po sa awit 112, talatang 6. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalaalang walang hanggan. Kawikaan 10, talatang 7. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan na masama ay magsiparam. Amen. 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 Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating the memory of the faithful. Ang alaala, ang mga alaala ng mga tapat na mga naglingkod sa ating dakilang Diyos. Maminamahal, ang pag-alaala, sabi po ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ito po isang tungkulin ng mga mananampalataya. Tungkulin ng lahat ng mga anak ng Diyos, at ang layunin nito, maminamahal, ay para hindi natin makalimutan kailanman na tayo po'y inalala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo, maminamahal, nagkaroon ng ating beloved parents in the Lord, beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, nagkaroon tayo ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maminamahal. Ito po ay tanda ng pagmamahal, pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Amen. Ito po yung tanda ng pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng ating dakilang Diyos. Sapagat kung wala sila, maminamahal, kung hindi sila sinugo,
Kung hindi sila maminamahal napunta sa atin, ibig sabihin hindi natin sila nakilala at hindi natin napakinggan ng kanilang mga turo, maaring nasa kinagis ng reliyon pa rin po tayo. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sa Diyos sa walang kabuluhan. Na kahit anong sakripisyo, kahit anong gawin natin, maminamahal na pagiging sincero, pagiging matapat sa ating kinagis ng reliyon, pupunta pa rin tayo sa impyerno. Sapagkat lahat ng ginagawa natin sa ating kinagis ng reliyon ay pawang patungong impyerno. Amen. Kaya nga, maminamahal, isang malaking pagpapala sa atin, nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. Unang-unang ating beloved pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, at ang ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Bukas po, ito po'y kanyang kaarawan. Kaya sabi po rito, mga minamahal, sapagkat siya'y hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Ibig sabihin, mga minamahal, utos ng mahal na Panginoon na alalahanin natin sila. Ito po'y maalala nating walang hanggan. Ibig sabihin, pati doon sa langit, mga minamahal, maalala natin ang mga ginamit ng Diyos para tayo po ay makakilala sa tunay na Diyos. Amen? At ang sabi pa, ang alaala sa ganap ay pinagpapala. Ang pag-alala natin sa mga matuwid na mga mananampalataya, sa mga Diyas, sa mga matutuwid, sabi rito, ay pinagpapala. Ibig sabihin, pag marunong kang tumanaw ng utang na loob, maminamahal, sa mga ginamit ng Diyos sa kaligtasan natin. Kung tayo po ay tumatanaw ng utang na loob sa mga taong ginamit ng Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, kung maalala niyo po, maminamahal, dito po sa Banal na Kasulatan sa Josue, mga minamahal, nung sila po ay dumaan sa tinatawag na Ilog Jordan, ito po'y biglang natuyo. Sinabi ng ating dakilang Diyos sa kanila, maminamahal, ipunin, sabi rito, kumuha kayo ng 12 bato galing sa ilog ng Jordan na hinawi ng Diyos at ilagay niyo sa kaban ng tipan at aalalahanin yung walang hanggan, lalo na mga minamahal, lahat ng mga pinagpala ng Diyos, maminamahal. Sabi, yung pong kaban ng tipan, maminamahal, ito po'y naglalaman ng 12 bato doon sa ilog ng Jordan para maalala nila kung paano sila nakadaan, natuyo ang tinatawag na ilog ng Jordan. Meron silang dalang kaban ng tipan, maminamahal, yung kaban ng tipan, ito'y punong-puno ng mga himala ng Diyos. Nandun ang 12 bato galing sa ilog ng Jordan. Nandun yung tungkod ni Moses na naging ahas. Nandun, mga minamahal, ang tinatawag na manna from above. Yung mga pagkain nila sa loob ng 40 taon, maminamahal na manna, nandun lahat sa kaban ng tipan. Lahat ng mga dakilang alaala, lahat ng mga himala na ginawa ng Diyos, nilagay nila doon sa kaban ng tipan at buwat-buwat nila palagi ito, maminamahal, para hindi nila makalimutan. Amen. Kaya ganun din po tayo, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, ang mga mananampalataya, hindi po nakakalimot sa mga himala at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi dito, remembering is the duty of every believer. Ang pag-alaala, sabi ng Biblia, maminamahal, ito po'y tungkulin nating mga anak ng Diyos. Ang pag-aalala sa mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon, ito po'y mga responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi rito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God,
whose faith follow considering the end of their conversation. Basahin natin kindly dito sa Hebrews 13 verse 7. Mga minamahal, ang pag-alaala, ito po'y tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Basahin po natin kindly po. Dito po sa Hebreo 13 verse 7. Alalahanin niyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. 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 Sinabi rito, mga minamahal, remember them which have the rule over you. Alalahanin niyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng mga salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Kaya nga, remembering is the duty of every believer, maminamahal. Kapag hindi ka marunong mag-alaala, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa ginamit ng Diyos sa iyong kaligtasan, maminamahal, ikaw po ay walang kwentang tao. Ikaw po, maminamahal, ay walang kabuluhang tao. Kaya nga, inuutos po rito, maminamahal, dahil may mga tao po, maminamahal, na kapag inaalala natin ang ating minamahal na magulang sa Panginoon, kahit sila'y nasa piling na ng Diyos, iniisip nila kulto tayo. Iniisip nila, maminamahal, yung ginagawa natin ay hindi daw ayon sa kalooban ng Diyos. Pero ito po, maminamahal, ay nakasulat sa banal na kasulatan. Ang tinatawag po na kulto, ang tinatawag, maminamahal, na tiwali o hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, yung lumalabag sa mga salita ng Diyos. Napakalinaw na sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang sabi po ng mga binasa po natin, the righteous shall be in everlasting remembrance. Amen. Ang mga matutuwid na ginamit ng Diyos, sila ay, sabi, ang matutuwid ay maalala natin ng walang hanggan. Amen. Everlasting remembrance. Kahit pagdating na natin sa langit, mga minamahal, makita natin ang ating minamahal na magulang sa Panginoon. Magpapasalamat pa rin tayo. Mga minamahal, tayo po ay magbibigay ng pagpapasalamat sapagkat kung hindi dahil sa kanila, nandun pa rin tayo sa ating mga kinagis ng reliyon. Nandun pa rin tayo, mga minamahal, sa pagsambang walang kabuluhan. Nandun pa rin tayo, mga minamahal, sa mga ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na huwag po nating kalilimutan. Ang sabi, testimonies concerning beloved pastor, beloved assistant pastor, ang kanilang mga patutuo. Yung napapakinggan natin mga sakripisyo, mga hirap nila, maminamal, imagine, ang ating beloved pastor, beloved mamader, maminamal, ng mga panahon na yan, napakaganda ng buhay nila. Meron silang malawak na palaisdaan. Meron silang mining, meron silang lupa, mga minamahal, na kikita sila ng limpak-limpak na salapi sapagkat meron pong mga mahalagang bato roon. Iba pa yung ginto. Iba pa yung mga mineral, maminamahal, mga mapapakinabangang mga bagay para sila yumaman. Pero dahil maminamahal sa pag-ibig nila sa atin, mga minamahal, dahil tinawag sila ng ating dakilang Diyos, maminamahal, iniwan nila lahat ng bagay na yon. Iniwan nila ang kayamanang yon. Iniwan nila, mga minamahal, ang mapapakinabangan nila, pati ang ating beloved pastor. Ating beloved pastor, maminamahal, magsalita siya ng 1 oras para ikampanya yung isang politiko, kikita siya ng libo-libo, maminamahal. Pinakamababang binabayad sa kanya, 500,000. Ikakampanya niya, maminamahal, ang isang politiko, pinakamababa, 500,000 ibibigay sa kanya. Iniwan niya yun, maminamahal. Naranasan ng ating beloved pastor, naranasan ng ating beloved assistant pastor, maminamahal, wala silang makain.
Pero galing sila sa napakagandang buhay, napakamariwasa ang buhay nila. Nagsimula sila, mga minamahal, mula dun sa probinsya, mga minamahal ng Surigao, nagpunta dito sa Maynila. Palipat-lipat sila ng bahay sapagkat pag hindi sila nakabayad, pinalalaya sila. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, sinasanla yung barong. Pag uwi niya, nakasando na lang siya, naka-t-shirt na lang siya, sinanla niya yung barong niya para makabili ng mga buto-buto. Mula sa isang marangyang buhay, isang masaganang buhay, talagang napakahirap. Ako nung ako'y nag-worker, 1984 ako nag-worker, naranasan ko pa rin yung hirap. Biro mo, kumakain lang kami gabi. Tapos yung pagkain pa namin, tinatakal. Babalik ka, sasabihin sa iyo ng taga-share, Brad, mamaya ka na bumalik pag nakakain na lahat. Abang naman ako, hawak-hawak ko yung plato ko. Pagtingin ko, kumain na lahat. Pagtingin ko, wala ng laman. Kaya ang gagawin namin, kami maghuhugas ng kaldero. Yung mga tutong na nakakapit doon sa kaldero, kinakain namin. Pagugulungin namin sa mantika. Tapos kakainin namin yung tutong. Ang hirap po ng buhay namin noon, maminamahal, lalo na ang buhay na ating beloved pastor. Pero ngayon, makita nyo, maminamahal, pinagpala na ang ating banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao. Itong ating bahay sambahan, once upon a time, inuupahan lang natin. Ngayon, kayo na ang may-ari nito. Amen! Dati pinalalayas tayo, hindi na tayo nakakabayad dito. Pero ngayon, tayo na ang may-ari. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, nais ko pong ipaalam sa inyo, maminamahal, na lahat ng mga pagpapalang tinanggap po natin, ito'y dahil sa ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Bago tayo pinagpala, maminamahal, kung mararanasan nyo yung, kaya nga ang dami kong kasabayang worker noon, siguro nag-worker kami noon, mayigit 170 kaming nag-worker, sabay-sabay kaming 170. Mamaya, pinagugas lang, maminamal yung ibang kasama ng pinagugas lang ng inabot ng alas 4 ng madaling araw, kinabukasan nagpapaalam ng umuwi. Unti-unti kami ng unti na ng unti. Yung iba hindi kayang kumain ng isang beses lang sa isang araw. Unti-unting naglabasan yung ibang mga kasama namin. Yung iba, nagtrabaho na lang uli, maminamal iba nag-abroad. Pero tayo po, kahabagan ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Dati may trabaho ko noon, ang sweldo ko, kinsenas katapusan. Kung alam niyo yung Guzman Institute of Technology, kinuha ko nung amo namin doon sa bahay nila. Dati doon ako sa school, kinuha ko ng may-ari ng Guzman Institute of Technology. Doon ako sa bahay nila. Ang sweldo ko, 3,000 kinsenas, 3,000 katapusan. Kaya 6,000 isang buwan. Noong mga panahon na yon, 1982, napakarami nang nabibili nun. Talagang nauubos ko lang 1,000 sa isang buwan. Dahil napakamura ng mga bilihin, hindi katulad ngayon. Sa akin, ang 3,000 yata, isang araw lang, ubos na sa akin. Ngayon, pero dati, ang daming nabibili nung 1,000, maminamahal, tatagal na isang buwan. Nung nag-worker ako, ang blessing ko, 5 piso na lang, isang linggo. Bibiling ko ng sabon, 2 piso yung sabon. Bibiling ko ng tinapay yung 2 piso uli. Meron pa akong pisong natitira. Tahit offering ko na yung piso. Pero ngayon, maminamahal, sabihin ko nga sa inyo, ngayon, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo po'y nasa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, alalahanin natin sila. Sapagkat sabi rito, ang matuwid ay maalalang walang hanggan. Hanggang sa kalangitan, maalala natin sila, maminamahal. At ang sabi pa ng pangalawang nabasa natin, ang alaala ng ganap, ang pag-alaala sa mga ganap ay pinagpapala. Pag marunong kang tumanaw ng utang na loob sa ginamit ng Diyos sa ating kaligtasan, pagpapalain ka, mga minamahal. Ikaw ang pagpapalain. Sabi,
ang alaala sa ganap ay pinagpapala. Pag hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa ginamit ng Diyos sa iyong kaligtasan, maminamahal, tandaan mo, kung pinagpala ka, pansamantala lang yan, pero hindi mananatili yan. Pero habang marunong kang tumanaw ng utang na loob sa mga ginamit ng Diyos sa ating kaligtasan, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga ang tanong, hanggang kailan natin sila dapat alalahanin? Hanggang kailan natin sila dapat aalalahanin, mga minamahal? Ang sabi rito, concerning the end of their conversation. Concerning the end of his conversation, sabi ng Hebrews 13:7, sabi, alalahanin nyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita ng mga salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanyang pamumuhay ay inyong tularan ang kanyang pananampalataya. Unang-una, alalahanin natin siya, maminamahal, considering the end of their conversation. Ibig sabihin, hanggang sa katapusan ng kanilang buhay, alalahanin pa rin natin sila. Amen? At ang sabi, nating tularan, hindi lamang ating inaalala, kundi ating tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Kaya nga makita nyo, maminamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade, makikilala ka kagad kung ikaw ay taga saan. Itsura mo pa lang. Makita pa lang yung tindig mo, makita pa lang yung suot mo, sasabihin nila, uy, mga Jesus Miracle Crusade yan. Bakit? Tayo po ang bukod tangi sa lahat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos. Amen? Makita nyo yung mga ibang born again fellowship, may mga hikaw, may mga lipstick, may mga makeup. Pag pinagtabi mo yung prostitute, tsaka yung Christian sa kanila, pareho lang ang itsura. Pag nakasabay mo, hindi malaman kung sino yung prostitute, kung sino yung Christian, dahil pareho itsura eh. May mga makeup, may mga lipstick, may mga ala sa katawan. Pero dito, malayo pa lang, alam na ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag dito ka nanampalataya sa gawain nito, maminamahal, Jesus Miracle Crusade, malayo pa lang, makikilala ka na, taga Jesus Miracle Crusade yan. Amen. Kasi sabi, dito, kung matutungayan nyo, maminamahal, basahin po natin ang Marcos 14, talatang 3 hanggang 9. Makita nyo, maminamahal, kung ikukumpara natin itong ginawa ni Saint Mary Magdalene, kung ikukumpara sa sakripisyo ng ating beloved assistant pastor, maminamahal, parang walang gaanong sakripisyo si Mary Magdalene. Parang napakaliit lang na nagawa niya, maminamahal, kung ikukumpara sa ating beloved assistant pastor. Pero sinabi ng mahal na Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, ipapangaral ang ginawa ni Mary Magdalene upang maalala siya magpakailanman. Napakaliit lang ng ginawa niya. Nung nakita niya ang ating mahal na Panginoon, dala-dala niya yung mamahaling pabango, binuhos niya, maminamahal, sa ulo ng mahal na Panginoon at sa paa. Pagkatapos, halikan niya, maminamahal, ang paa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinunasan niya ng kanyang napakahabang buhok at sinamba niya ang ating mahal na Panginoon at tinalikan niya ang paa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga tao, bakit ginawa mo yan? Sayang yung pabango. Mabibenta natin ng 300 denaryo yan. 300 dinar. Kasi ang pera sa kanila, dinar. Yung denaryo, maminamahal, kung ikukumpara mo sa panahon natin ngayon, kikitain yan ng isang tao, kulang-kulang 1 taon. Kulang-kulang, siguro mga 10 months nakikitain ng isang karaniwang tao nagtatrabaho sa Middle East. Yung 300 denaryo, maminamahal, sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon ni Mary Magdalene, hindi niya pinanginayangan yun. Kasi sinabi rito, mga minamahal, ipapangaral ang kanyang ginawa
Sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga mangangaral, isa-sa-isay ang ginawa ng babaeng ito. Pero kung may kukumpara nyo, maminamal ang ginawa ng ating beloved assistant pastor, higit pa po ang sakripisyong nagawa ng ating beloved assistant pastor na dapat higit po natin siyang alalahanin, tandaan, at tularan ang kanilang mga pananampalataya. Sabi rito, basahin pa natin Marcos 14, 3 hanggang 9. Kindly po, basahin natin. Sa Marcos, Kapitulo 14, talatang 3, patuloy ang basa. At samantala si nasa Bitanya, sa bahay ni Simon, nakitungin, samantala si nakaupo sa pagkain, ay dumating isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro, na puno ng ungwentong nardo, na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Natapot may ilan na nangagalit sa kanyang sarili, ay nagsipagsabi, ano ang layon ng pag-aksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito'y may pagbibili na mahigit sa 300 denaryo at maipibigay sa mga dukha at inupasalaan nila ang babae. Natapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling. Natapot ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya, napahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ebanghelyo sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito na pag-alaala sa kanya. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Biro nyo, maminamahal, si Mary Magdalene, dala-dala niya yung mamahaling pabango. 300 denaryo. Sabi, may pagbibili ito ng 300 denaryo. 300 dinar, equivalent, magkano ang dinar, maminamahal, sa, kung ikumpara mo sa peso. Yung 300, ibig sabihin, pagtatrabahuin mo sa loob ng 10 buwan, sa ibang bansa, maminamahal, ang 300 denaryo. Pero nung nakita, maminamahal, ni Mary Magdalene, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi rito, ibinuhos niya ang kanyang mamahaling pabango. At siya'y lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hinalikan niya ang kanyang mga paa at pinunasan niya ng kanyang napakahabang buhok. Nung nakita ng mga tao, sabi, bakit mo sinayang yan? Napakamahal niyan. Maibebenta yan ng 300 denaryo. Pero sinaway sila ng mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ang mga duka ay lagi niyong kasama. Sabi, pwedeng ipagbili yan ipagbili yung halaga niya ng mahigit 300 denaryo. At ipamigay sa mga duka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, ang mga duka ay lagi niyong kasama. Pero ako, hindi niyo ako laging kasama. Ginawa niya lang yung pag-alaala sa akin. Sabi, ang pagpapauna ng ating, pahiran ng katawan ko sa paglilibing. Paalala yun na siya'y mamamatay para sa ating mga kasalanan. At ang sabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Amen. Biro mo, napakaliit lang ng ginawa ni Mary Magdalene, pero sinabi ng Diyos, lahat ng mga mangangaral sa buong mundo, sasaysayin ang ginawa ng babaeng ito para maalala siya. Amen. How much more, maminamal, ang ginawa ng ating beloved Mama Dear. Kaya sabi, huwag niyong kalilimutan ang mga ginamit ng Diyos sa ating mga kaligtasan. Biro mo, kung ikumpara kay Saint Mary Magdalene, maminamahal, mas maraming sakripisyong ginawang ating beloved assistant pastor, ating beloved Mama Dear. Mahirap lang magkumpara, pero talagang nakita po namin, maminamahal, madaling araw pa lang nagpupuri na siya. Grabing hirap. Hindi baling makakain muna kaming lahat, maminamahal, huli silang kakain. Tapos sila pa nag-aasikaso sa amin ng pagkain namin. Akala namin maraming pagkain. Yung pala, kung may matira, doon pa lang sila kakain. Grabe. Tapos, kakain lang kami 1 beses lang.
Kaya yung puri namin noon, nagsimula kami sa 2 oras. Sabi ng mala pastor, siguro kulang ang prayer natin, dagdagan natin ng 2 oras, gawin nating 4 na oras. Nung naging 4 na oras, dumating na yung mga pagpapala. Minsan ordinary days, may paparadan sa sakyan sa amin, maminamahal. Magbibigay ng banyerang mga isda. Sabi ni mala pastor, nalugod ang Diyos sa ginawa natin. Dagdagan pa natin ng another 4 na oras. Yung 4 na oras na puri namin, naging 8 oras. Hanggang pinagpala ng pinagpala, maminamal, naka-stick tayo sa 8 oras na pagpupuri. Tapos sa gabi, 3 oras. Simula nun, nagsimula sa 2 oras lang, hanggang umabot ng 8 oras, umaga lang yun. Pagdating sa gabi, another 3 hours na prayer. Sabi ng mala pastor, habang tayo'y gumagawa sa kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Yan po ang ating puhunan, maminamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Dati wala tayong sariling sambahan, ngayon marami na, halos lahat ng mga outstation natin. Nung na-duty ako sa Tugigaraw City, maminamahal, meron tayong sariling sambahan doon. Yun ang kauna-unahang sambahan natin, maminamahal, na pag-aari ng church. Yung Tugigaraw, hanggang marami nang nagsikap na mga outstation natin sa dako ng Pampanga, atin na rin po yun, maminamahal. Bumili tayo ng lupa doon, tayo na po ang may-ari noon. Sa Cebu, sa Zamboanga, sa Cavite, atin na rin yun, maminamahal, ang lupa sa Cavite. Kita nyo, dati nangungupahan lang tayong, pero ngayon, lahat yata ng ating mga churches, yan po ay pag-aari na ng iglesia. Samantalang dati, mga minamal, umuupa lang tayo at hindi natin minsan nababayaran, kaya napapaalis tayo. Ibig sabihin, totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya, inuutos po ng banal na kasulatan, alalahan ninyo ang mga nangangpagal sa inyo. Sabi rito, hanggang kailan natin sila dapat alalahanin? Sabi, hanggang sa wakas ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa wakas ng kanilang pamumuhay. Pero ang buhay ng mga mananampalataya, maminamahal, walang katapusan. Sabi, hanggang sa wakas ng kanilang pamumuhay, ang buhay ng mga mananampalataya, pag ikaw ay Kristiyano na naglingkod sa Diyos, pag namatay ka rito, uuwi ka lang doon sa walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Hindi ang kamatayan sa Bible, maminamahal. Pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa piling ng Diyos sa langit. Kaso pag namatay ka, yung kaluluwa mo lang ang napunta sa langit, para ka lang nandun sa magandang panaginip. Hindi ka pa kontentong hindi ka pa masaya. Hindi pa lubos. Bagamat galak na galak ka, pero para ka lang nasa magandang pangarap. Kasi wala pang rapture. Pero pag nag-rapture na, magbubuo ang katawan mo, magbubuo ang kaluluwa mo, magbubuo ang espiritu mo, at magiging incorruptible body ka, magiging immortal ka, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na tatanda, mga minamahal, magkakaroon ka ng tinatawag na incorruptible body, glorified body, celestial body, katawang panlangit, na hindi na namamatay, hindi na tatanda, hindi na magkakasakit, hindi na manghihina. Yan ang buhay natin pagdating natin sa langit. Amen? Pero pag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, pag namatay ka, 2 kamatayan ang sasapitin mo. Yung ibang mga walang alam sa salita ng Diyos, pag maraming problema, maraming pagsubok, magpapakamatay. Hindi ba ang katwiran nila, mabuti pang matapos na ang buhay ko. Tatapusin yung buhay nila. Hindi nila alam, pag namatay sila, hindi pa tapos ang buhay. Pagdating mo sa kabila, yun yung tinatawag na second death. Mapunta ka sa impyerno. Second death yun. Ibig sabihin ng second death, yung kaya tinawag na kamatayan kasi nasa impyerno ka, walang hanggang kaparusahan. Pagkatapos pa maminamahal ng impyerno, itatapon ka pa sa dagat-dagatang apoy. Sabi, ito ang ikawalang kamatayan, ikalawang kamatayan sa makatuwid, ang dagat-dagatang apoy. Yung palang first death, yung impyerno. Tapos second death, yung dagat-dagatang apoy. Hindi pala matatapos din ang buhay ng taong namatay. Pag siya'y napunta sa impyerno, hindi katapusan ng buhay yan.
Lilipat ka lang mula sa pansamantalang buhay hanggang sa walang katapusan. Pag ikaw ay hindi mananampalataya, ikaw ay parurusahan ng walang hanggan sa impyerno. Amen. Kaya magtataka ka, nagpakamatay na ako, bakit buhay pa ako? Lumipat ka lang mula sa pansamantalang buhay hanggang sa walang hanggang buhay. Ang pagkakamali mo, sabi nga ng John chapter 5, kung mababasa natin ang 24, 29, sabi diyan, maminamal, walang hanggang kamatayan doon sa tinatawag na impyerno. Ang uod ay hindi namamatay. Idagdag natin John chapter 5, verse 24, verse 28 and 29. Idagdag natin sandali. Po sa Juan Kapitulo 24, talatang 28 hanggang 29. 4 ng Juan. 5:24. 5:24 ng Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi papapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 25, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at gayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat si anak ng 28. Huwag niyo ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Amen. 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 Kaya sa madaling salita, maminamahal, ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala. Pansamantala. Kaya ka lang nandito sa mundo, pinipili mo kung saan mo dapat gugulin ang buhay na walang hanggan mo. Dito mo pinipili. Kaya pansamantala, ang buhay sa mundo, dito sa sanlibutan, sapagkat dito ka mamimili kung saan mo ilalagak ang kaluluwa mo, maminamahal, paglipat mo sa walang hanggan. Maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, maminamahal, nakapokus sa buhay na ito. Dito nila pinagbubuti kung paano sila, mga minamahal, magiging maganda ang buhay, paano magiging masagana. At tulad ng mga negosyante na napakayayaman nila, bilyon-bilyon ang kanilang pera sa mundo, pero walang ginugol na spiritual. Si Henry C., napakayaman, mga minamahal, lahat ng punta mong lugar, meron siyang SM. Pero nung namatay siya, ni medyas, hindi siya nakapagdala, ni isang panyo. Ang nakakatakot, mga minamahal, pagdating mo sa kabilang buhay, wala kang madadala na kahit isang tinidor, isang kutsara dito na pinag-ipunan mo sa mahabang panahon. Kung ano ka lang, wala kang madadala, kahit kasuotan mo, hindi mo madadala. Pagdating mo doon, maminamahal, sa kabilang buhay, doon, maminamahal, kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, parurusahan ka, walang hanggan, magpakailan-kailan paman. Pero kung ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan, lumipat na mula sa kamatayan hanggang sa kabuhayan, sila ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sinabi rito, maminamahal, hanggang kailan sila dapat alalahanin ang mga ginamit ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang sabi rito, maminamahal, hanggang sa wakas ng kanilang pamumuhay. Alalahanin mo. Kaya tinatalakay natin ito pag ganitong mga senaryo, mga ganitong mga okasyon, para matatak sa isip natin, matatak sa puso natin, maminamahal, na hindi natin dapat sila kalimutan. Amen? Kahit hindi nyo pa sila nakita, yung mga kabataan dito, yung
Yung people dito, hindi pa nila nakita ang ating beloved assistant pastor, beloved pastor, hindi pa nila nakita ng mukaan. Pero, mga minamahal, kung hindi dahil sa kanila, kaming mga mangangaral, kaming mga preacher, wala din dito. Amen. Walang mangangaral, maminamal na tinuruan nila. Imagine, nagsimula silang dalawa lang. Iniwan nila ang kanilang kabuhayan, ang kanilang ari-arian, ang kanilang kayamanan. Nagsimula sila, maminamal, pumunta sa Maynila. Talagang sakripisyo. Iniwan nila yung minahan. Iniwan nila yung kanilang minahan. Iniwan ng ating beloved pastor, maminamal, ang pagiging orator. Inaarkila siya ng mga politician para ikampanya siya. Babayaran siya ng pinakamababa 500,000. Iniwan lahat ng ating beloved pastor yan para mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, tayo ang naging bunga. Amen. Isipin nyo, maminamahal, napakatalino nila, napakatatalino ng ating beloved pastor, napakatalino ng ating beloved mamadir. Matalino sila, hindi sila nalinlang o hindi sila naloko. Bakit iniwan nila yung kanilang kabuhayan? Wise lang sila, sigurista lang sila. Gusto nilang makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nangaral sila, iniwan nila ang lahat alang-alang sa atin, maminamal, upang tayo rin na tayong mga naniwala sa kanila ay makasama nila sa langit sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, sa mga uling talata, sabi rito, James chapter 5 verse 10, kaya sila'y dapat alalahanin, maminamahal, sa atkunan sila ng halimbawa ng pagtitiis at pagpapagal at pagsunood sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Basahin natin ulit talata, James chapter 5 verse 10, kindly. Kapitulo 5, talatang 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Kunan natin sila ng halimbawa. Amen. Kunan yung halimbawa ang pagbabata, pagtitiis. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagtitiis ng mga propeta, ng mga nagsipagsalita sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo narito, kunan natin sila ng halimbawa. Siguro yung mga nangyari sa kanila, hindi na natin kailangan mangyari pa sa buhay natin. Naranasan nilang walang makain. Ang malapastor, isasanla yung barong. Ang malapastor, maminamahal, bibili ng mga buto-buto. Bibili ng mga manghihingi doon sa palengke, maminamal ng mga prutas, mga balat ng prutas, yung, ang tawag dito, yung pakwan, tsaka yung melon, para lang may mapakain. Hindi na natin mararanasan yan sapagkat ginawa na ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor para sa atin. Ngayon, tatamasain natin yung pagpapala, pero sila po, maminamal, ang nagpundar. Pagpapalain tayo ngayon ng ating dakilang Diyos. Sabi rito, kunan yung halimbawa ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid. Tayo hindi na natin kinakailangan iwanan ang trabaho natin, iwanan ang negosyo natin, iwanan ang tahanan natin para makapaglingkod sa Diyos. Sila, iniwan nila lahat yun. Lumuwas sila mula sa Surigao hanggang dito sa Maynila, talagang sa palaran. Wala silang ibang ginawa kundi mangaral. Tayo naging bunga. Nagsimula sila, maminamahal, mga 1973. Ngayon, kung ma-trace nyo lahat ng mga naniwala sa kanila, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa labas ng ating bansa, napakarami na pong mananampalataya na napatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ako, maminamahal, ang dalangin ko sa ating dakilang Diyos, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, dito na ako madatnan na kung hindi man ako kunin ng mahal na Panginoon ng buhay, dito na ako mamamatay sa pananampalataya sapagkat mga minamahal, nakatitiyak tayo na tayo'y uuwi sa piling ng Diyos, manatili ka lang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit?
Dahil meron na tayong mamagulang sa Malapanginoon, nandun na sa langit, maminamahal. Sila po ang nakikiusap sa Malapanginoon, walang maiiwan sa atin, walang mapapahamak sa atin sapagkat mas malapit sila sa Diyos ngayon, maminamahal, kaysa noong kasama natin sila dito sa lupa. Amen! Kung naipanalangin nila tayo nung sila'y nandito sa lupa, lalo na po, ipinapanalangin nila tayo, mga minamahal na manatiling maglingkod hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord! Kaya kunting pagtitiis na lang, mga minamahal, anytime mag-rapture, matatapos na po yung tinatawag na third temple na ginagawa sa Israel. Yan po'y maaring nasa ilalim ng lupa, hindi natin alam. Pero ginagawa na po yan. Pag nagawa niyan, pag umupo niya dyan yung Antichrist, anytime, magkaroon ng tatakan ng 666. Pero bago mangyari yan, mag-rapture muna. Anytime, ibig sabihin, pwedeng mag-rapture anytime. Pag nag-absent ka, bigla nag-rapture, ikinalulungkot ko, hindi ka kasama. Nasa Lucas 17:37, nagtanong ang mga alagad, Panginoon, saan? Hindi nila tinanong kung kailan, dahil sabi ng mahal na Panginoon, walang nakakaalam kung kailan. Kaya ang tanong nila, Panginoon saan? Lucas 17:37. Sabi, kung paano ang uwak, kung saan nagkakatipo ng uwak, kung saan may bangkay doon nagkakatipo ng uwak, ganon din sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kung saan tayo nagkakatipon, yun ang araw na tayo po'y kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung sigurista kang Kristiyano, maminamahal, hindi ka mag-absent. Hindi ka mag-absent. Pag sigurista ka, ayaw mong hindi ka mag-absent. Kasi paano pong dumating ang malapan ng Miyerkules? Paano kung dumating Biyernes? Paano kung dumating Linggo? Hindi mo alam. Sabi, walang nakakaalam. Pero sabi, saan? Kung saan nagkakatipon. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga uwak, sabi. Tayo, kung saan nagkakatipon ang mga anak ng Diyos, doon tayo kukunin yung meron tayong fellowship, meron tayong gawain, doon tayo dadatnan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya kung sigurista ka, huwag kang mag-absent, maminamahal, para makatiyak tayo na makasasama tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Tayo tumayo, maminamahal, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron kayong mga bisita, may mga bago kayong mga kasama, maminamahal, palapitin nyo sa unahan. Kung gusto nyo makatiyak, maminamahal, makasama ka sa rapture, magdala ka ng kaluluwa. Dahil nasa James 5:19 and 20, ang sinumang nag-aakay na mga tao, maminamahal, sa paanan ng mahal na Panginoon, ang kanyang kasalanan ay matatakpan. Sabi, kahit marami kang pagkukulang, sabi, nagtatakip ng karamihang kasalanan ang paglalapit ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po umawit, maminamahal, awitin po natin ang awiting, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka. Simulan natin sa chorus. Sa chorus. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung Umawit po tayo, mga minamahal. pupunta. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang mundo.
kung saan ang tungo. Umawi tayo, mga minamahal. Sundan natin ang lyrics. Diyan po, mga minamahal, sa ating monitor. Umawi tayo, sumabay tayo sa ating papuring awitin. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. O nasa Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, itanim nyo sa isip nyo ito, mga minamahal. Merong mainit na Kristiyano, mga minamahal, nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mahal na Panginoon, nag-fasting siya, mga minamahal, 40 days. Sabi niya, mahal na Panginoon, anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng mga born again fellowship sa ibang gawain, sa ibang lugar, sa Jesus Miracle Crusade? Anong pagkakaiba namin sa kanila? Sumagot ang Diyos sa kanya, maminamahal, sa kanyang panaginip. Ang pagkakaiba, sa kanila, ang maliligtas ay 2 o 3 lang. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ang maiiwan, 2 o 3 lang ang maiiwan. Hallelujah! Kaya maminamahal, pagbutihin natin ang paglilingkod sa Diyos. Pinangahawakan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad natin, narito tayo sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Wala nang panahon para magpabaya, wala nang panahon para manlamig, wala nang panahon, mga minamahal, na tayo po ay magbigay ng pagpapalaga sa sanlibutan ito. Babalik ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga mahal sa buhay na kinuha ng mahal na Panginoon, makakapiling natin sila. Muli natin silang mayayagap. Muli natin sila, mga minamahal, makakataupalan. Hallelujah, hallelujah.
Manalangin po tayo mga minamahal. Tandaan nyo mga minamahal, yung mga Kristiyanong hindi seryosong sumasamba. Pag naiwan kayo sa rapture, pag naiwan sa rapture ang mga Kristiyanong hindi seryosong sumasamba, pupugutan kayo ng ulo. Nasa Revelation 20 verse 4. At bago ka pugutan ng ulo, pahihirapan ka muna. Babalatan ka ng buhay. Tatanggalan ka ng tenga. Dudukutin ang mata mo. Hilain ang dila mo. Papatakan ka ng asido. Mahirap maiwan sa rapture. Ikaw nagbibiro sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka nagbibigay ng importansya. Pag naiwan ka sa rapture, hindi mo matitiis ang parusa. Kaya mapipilitan ka magpatatak ng 666 pag naiwan ka sa rapture. Kaya simulan ngayon, maging seryoso kayo. Babalik na ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Pag hindi ka seryoso sa paglilingkod sa Diyos, maiwan ka. Nakakalungkot, mga minamahal. Sayang. Dinala ka ng Diyos sa katotohanan pero hindi mo binigyan ng importansya. Hindi ka nagbigay ng sinsirong paglilingkod. Kaya tayo po'y sama-samang manalangin. Maminamahal, ipanalangin natin na baguhin ng Diyos ang ating isip, ang ating puso. Sinabi ko sa inyo, maminamahal, anytime, babalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi na Mateo 24, talatang 22, kung hindi niya pahikliin ang araw, walang maliligtas sa atin. Pero, dahil sa mga hinirang, pahikliin na lang ng Diyos ang panahon para maraming maligtas sa atin. Mahikli na lang ang oras natin, mga minamahal. Kaya magpakainit tayo anytime. Babalik ang ating dakilang Diyos, maaring Linggo, Miyerkules o Biyernes, ang sigurista hindi absent para makasama anumang araw, anumang oras, bumalik ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin, anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga pangailangan, anuman ang ating mga prayer requests. Idalangin nyo sa mahal na Panginoon, maminamal magkaroon kayo ng panahon na makadalo ng 3 beses sa isang linggo. Ipanalangin nyo yan. Ipanalangin nyo yan, maminamahal. Kami, hindi lang 3 beses sa isang linggo. Buong buhay, iniwan namin ang aming kabuhayan, ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming bahay, iniwan namin. Nag-full-time worker kami, magigit 42 taon na po kong full-time worker. Kayo, dadalo lang kayo, maminamahal. Panalangin nyo, ipanalangin natin. Makadalo kayo ng 3 times a week, walang imposible. Ang Diyos ang gagawa ng paraan, maminamahal. Ipanalangin yan, maging seryoso na tayo sa paglilingkod sa Diyos mula ngayon para tayo makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayong manalangin sa ating dakilang Diyos, maminamahal. Maging sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po kami. Sama-sama naming idinudulog ang lahat ng mga kahilingan ng mga kapatiran po namin. Mahal na Panginoon, alisin mo mga sagabal, alisin mo mga hadlang sa kanilang tapat na paglilingkod. Alam po namin na sila'y may marubdob na pag-ibig sa iyo. Alam namin kung gaano kanila iniibig, mahal na Panginoon. Ngunit sila po ay nadadala ng kanilang mga trabaho, ng kanilang pagpasok sa kanilang mga eskwelahan, dakilang Diyos. Kaya alisin mo mga sagabal, malapam kayo po magbigay ng pagkakataon. Makasama namin ang aming mga minamahal na makapatiran, dakilang Diyos. Hipuin mo ang kanilang mga manager, hipuin mo ang kanilang mga nakatataas, Panginoon, na makadalo sila, Panginoon, mapayagan sila, makadalo ng araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, walang maiwan sa amin. Malapit ka nang bumalik, tulungan mo po kami, Panginoon. Walang maiiwan naman naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Alisin mo lahat ng sagabal, mga hadlang sa aming tapat na paglilingkod, Panginoon. Hallelujah, maging sa aming mga taglay na karamdaman, mga problema, Panginoon, bigyan mo ng kalutasan, bigyan mo ng kagalingan ang aming mga taglay na karamdaman sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamahal sa ating mga ulo.
Ano man ang mga sakit natin, ipatong niyo po sa bahagi ng inyong katawan, nasa nang inyong mga sakit. Kung walang mga karamdaman, ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo. Sabihin niyo po mga panghihina, mapanlupaypay, mga alinlangan, lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, lahat ng sakit at karamdaman, pinalalayas namin mga kahinaan, lahat ng mga natitira namin, mga alinlangan, lumayas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, panghihina, panlupaypay, alinlangan, hallelujah, demons of unbelief and doubts, cast out, hallelujah, be healed in the name of Jesus, be healed by Jesus began, problem be solved, lahat ng mga hindrances, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y tumayo, maminamahal, sabay-sabay tayong sisigaw, nakasulat yan sa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Yung mga ibang tao, pag sila'y tumama sa wedding, tumama sa luto, tumatalon, maminamahal, sumisigaw at tumatalon sa katuwaan, tayo, higit pa sa tumama sa luto, higit pa sa tumama sa wedding, tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang bahay natin ay brilyante, ang bahay natin ay kalsada ay ginto, tayo po ay may mga magagarang mansyon sa langit at hindi na tayo mamamatay magpakailanman pagdating natin sa langit. Yan sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago ko po ibigay sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando, gaya ng ating ginagawa, maminamahal, meron tayong binabayaran. Malapit na po matapos ang ating pastoral house, nating inulugan, at ito po, kayo na po ang may-ari. After na mabayaran na po ito, maminamahal, kulang-kulang 2 taon na lamang po yan. Kaya pagsikapan na po natin, kuha tayo ng special love offering, para po sa ating pong inulugang pastoral house, mag-isa kuryente, tubig na ating binabayaran dito sa ating pastoral house. Narito po ang ating beloved Brother Wilfredo, ipanalangin ng ating special love offering at binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Hallelujah, Pastor Lord. God bless po, beloved ordained preacher, by kalit tayo panalangin. Dakila namin, Ama, sa palang pinakamama na Jesus, na ito po kami na pinos pagkaloob na special offering. Mahal na Panginoon, sa lahat makakalob, ibalik mo na makalibang beses, mga Panginoon, pagpalain mo kailang kabuhayan, kailang trabaho, at patuloy yung mapunan, mga Panginoon, ang pangailangan ng banal gawain. Diyos sa manalangin, so nang panalangin mga pastor bisada, sama tayo sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Much more to you, much more to you, much more to you. He will give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. He will give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po ating mga selected singers at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Para po sa ating mga bisita, minamahal sa ating minamahal na mabaguhan, minamahal patuloy po ating pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon tayong 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari po natin madaluhan.
Tuwing araw po ng Merkules, yan po yung ating midweek service, minamahal, nagsisimula po tayo na alas 3 ang hapon, nagtatapos po yan alas 7 ng gabi. Araw po ng Biyernes, minamahal, overnight prayer po ito, magsisimula po yan alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Yan po ating regular, minamahal na oras, ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. At mayroon tayong television program, wala natin kaliligtan ito, minamahal, tuwing araw lamang po yan ng Sabado, sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po ng gabi, mapanood po natin sa Facebook, minamahal, praise God, yung ating Jesus Miracle Hour. Maging ating radyo program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo, sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal, natin may schedule na ating mga radyo program, television program, maging ating Facebook Live, minamahal, Jesus Miracle Hour. Amen, praise God. At sa ating minamahal na mga baguhan, meron tayong bautismo, sa hindi pa po nabautismohan, minamahal, may bautismo po tayo at libre po ang bautismo dito. At yung damit na suot-suot po rin, hindi pababasa yan dahil meron po tayong ginagamit na baptismal robe. May mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa Malapay noon. Meron po tayong counseling, lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. May lihas din po, minamahal, sa mga ibig magpalihas. Ngayon pa lamang, makipag-ugnayan na kayo sa ating pinapay ni Jesus. Pagdating po sa harapan, tuloy-tuloy na po yung ating paglilihans. Amen, praise God. At pagkatapos po natin closing prayer, minamahal, practice po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Pagkatapos po natin closing prayer, may practice po kayo, minamahal. At kailan po sa lahat ng beloved choir, tulong-tulong po tayo magsaayos sa ating mga upuan. Pagkatapos po natin closing prayer. Amen, praise God. At minamahal, kung wala na po, additional announcement, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapay ni Jesus, sa ating natapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, bagay sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito, natin beloved worker, ating beloved brother Paulo Bundok. Amen, praise God. Amen, praise the Lord. Tayo po manalangin po. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo magkaisang dumalangin, dakilang Diyos sa mangbalan sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Kami po, O Diyos, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay ng banalagawain na yung pinagpala nilang isan. Salamat sa papuring awitin, lalo na po sa papuring awitin na inandog ng bawat choir. Malapay ng salamat sa kanyang papuri na inandog na nakarating sa trono ng biyaya sa kalangitan, naging mabangong samyo ang mga awitin na aming inalay malapino ng beloved choir. At salamat po Diyos sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. 2-3 nakakatipon sa iyong banal na pangalan. Ikaw ay aming kasama. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Malapay salamat po Diyos. At salamat o Diyos sa mga banal mo salita naming napakinggan na pag-aralan. Yan po ang mga salita mo na yan, dadalhin namin, babaunin namin sa kalangitan. Hindi na papanis, hindi na sisira mga salita mo yan, tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. At kung paano mo din akong payapaligtas ang bawat isa ng mga anak mo sa lugar na ito, ingatan mo po sila sa kalang paglalakbay, makarating silang payapaligtas, ilayo sa lahat ng panganib, kapahamakan, itong aming samo dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Magkabayan po tayo minamahal. Kasi kayo namin iibig. Ngunit mas iniibig po tayo